Noong July 9, 2025, sa Barangay La Filipina, Tagum City, isang 19 na taong gulang na estudyante ang natagpuang wala na, nakahandusay sa loob ng kanyang sariling kwarto. Siya ay nagtamo na mahigit 30 na atake sa katawan. Ang pinakamasakit, habang nangyayari ang karumaldumal na insidente, ang kanyang mga magulang ay mahimbing na natutulog sa kabilang silid. Walang kamalay-malay na ang kanilang pinakamamahal na anak ay pinapaslang sa mismong tahanan na dapat sana'y nagsisilbing kanlungan at ligtas na lugar para sa kanya. Isang malubhang insidente na nagdulot ng matinding pangamba, galit at dalamhati, hindi lang sa kanyang pamilya kundi pati na rin sa buong komunidad ng Tagum at sa sambayan ng Pilipino. Ngunit bakit nga ba may mga nagsasabing kahalintulad ito ng sinapit ng Magwad siblings? Dahil ba pareho silang kabataang walang kalaban-laban o dahil pareho rin ang senaryong tila pinipigilan ang katarungan na tila mas pumapabor sa mga salarin kesa sa mga biktima? Si Sofia Coquilla ay hindi lang basta isang dalaga. Siya ay isang dating mag-aaral ng Ateneo de Davao University. Nagtapos na may karangalan bilang Third Honorable Mention. Isa sa 2 anak na babae ni Warren Gemencia Coquilla at Maylene Coquilla. Kilala siya sa kanyang talino, kabaitan at sa malaking ambisyon na nais niyang abutin. Isa siyang dating campus journalist. Siya ay kinilala ng mga guro bilang ang boses ng mga walang boses dahil sa kanyang malasakit sa kapwa at matibay na paninindigan. Nakatakda sana siyang pumasok sa University of the Philippines, Manila bilang isang college student. Bitbit ang kanyang pangarap para sa sarili at sa kanyang pamilya. Siya rin ay pamangkin ni Tagum City Councilor Engineer June Coquilla at may mga kamag-anak sa Cagayan de Oro kabilang na si Chester Coquilla na naglalarawan sa kanya bilang isang responsableng bata na puno ng pangarap. Taong bayan man o kapamilya, iisang pagkakakilala sa kanya. Isang mabuting anak, isang masigasig na estudyante, at isang huwarang kabataan. Ngunit ang lahat ng ito ay biglang naglaho sa isang iglap, sa isang malupit at di makataong insidente. Dumating ang July 9, 2025, Miyerkules ng umaga. Tahimik ang lahat sa bahay ng pamilya Coquilla sa Barangay La Filipina, Tagum City. Sa oras na iyon, walang senyales ng gulo, walang ingay na kahinahinala. Ang buong pamilya kabilang si Sofia ay mahimbing na natutulog. Ngunit pagmulat ng umaga, isang nakakagimbal na tanawin ang tumambad sa pamilya Coquilla. Si Sofia na dalagang puno ng pangarap ay natagpang nakahandusay sa sahig ng kanyang sariling kwarto. Hindi na siya humihinga at batay sa paunang ulat, siya ay tinamaan ng humigit kumulang 20 na beses gamit ang matulis na bagay. Ngunit ayon sa pinakahuling ulat mula sa Davao del Norte Police Provincial Office or DNPPO at sa eksaminasyon ng Scene of the Crime Operatives or SOCO, nakumpirma na si Sofia ay nagtamo ng kabuuang 38 na atake sa iba't ibang bahagi. Ayon kay Police Major Christy Chavez ng SOCO team ng DNPFU, ito ay resulta ng masusing forensic examination. Sa kabila ng tindi ng insidente, walang sino man ang nakarinig ng kanyang sigaw o pagpupumiglas. At sa kabilang mga silid, ang kanyang mga magulang na natutulog sa magkahiwalay na air-conditioned rooms ay walang kaalam-alam sa bangungot na nagaganap, ilang hakbang lamang ang layo mula sa kanila. Sa patuloy na investigasyon ng otoridad, unti-unting nabubuo ang larawan ng madilim na gabi para kay Sofia. Ayon sa ulat, 4 na akyat bahay umano ang sakot sa insidente. 2 sa kanila ay nahuli agad ng mga pulis. Ito'y sa tulong na rin ng mga CCTV footage na kuha sa paligid ng bahay bago pa mangyari ang insidente. Sa salaysay ng mga nahuling sospek, nagising daw si Sofia habang isinasagawa nila ang pagnanakaw. Sa halip na tumakas, pinili nilang tapusin ang kanyang buhay dahil sa takot na rin na sila'y isumbong sa otoridad. Sa mismong silid ni Sofia, natuklasang nawawala ang ilan sa kanyang mahalagang gamit. Kabilang na ang laptop, cellphone, tablet at relo. Ngunit higit sa nakakabigla ang mga bagay na naiwan. Isang pamputol ng damo, isang dumbbell at isang panyo na may bakas ng pulang likido. Lahat ito ay pinaniniwala ang ginamit sa insidente. Dahil sa tindi nga ng insidente, agad na kumilos ang kapulisan. Sa tulong ng mga testimonya ng saksi, recordings ng CCTV at pag-aaming umano ng isa sa mga sospek, natukoy at naaresto ang 2 menor de edad na sangkot sa kaso. Ang video na inyong nakikita ngayon ay kuha ng mismong pag-aresto sa mga binatilyong pinaniniwala ang pumaslang kay Sofia.
Ayon kay Police Provincial Director PCOL Alexander R. Serrano Jr., nais namin tiyakin sa publiko na ang aming mga investigador ay walang tigil na nagtatrabaho, kasama ang SOCO at intelligence units. Ginagawa namin ang lahat upang matukoy at mapanagot ang mga responsable. Ang lahat ng ebidensya ay masusing pinoproseso at kasalukuyang isinasagawa ang mga follow-up operations. Hinihimok din ng kapulisan ng sinumang may alam o nakapansin ng anumang kahinay-hinala noong gabi ng insidente na agad na makipag-ugnayan. Sa gitna ng lahat ng ito, nananawagan sila sa pamilya ni Sofia na payagan ng autopsy upang tuluyang matukoy ang sanhi ng kanyang pagpanaw na tinuturing na kasong robbery with right. Habang unti-unting nabubunyag ang katotohanan, mas lalo ring tumitibay ang panawagan ng marami. Kailan maririnig ang boses ng hustisya kung ang batas ay tila mas kumakampi sa salarin? Sa mata ng maraming Pilipino, ito ay hindi lang kaso, ito ay panawagan. Ngunit ang nakakalungkot na bahagi ng kwentong ito ay ang kasalukuyang sitwasyon ng mga nahuling suspect. Sila ay hindi nakakulong. Sa halip, sila ay nasa kustodiya ng Department of Social Welfare and Development or DSWD dahil sila ay protektado ng batas dahil sa kanilang edad. Sa isang lipunang naniniwala na ang kabataan ay pag-asa ng bayan, may isang batas na ginawa para sila ay protektahan, hindi parusahan. Isinabatas ito noong 2006 at mula noon kilala ito bilang RA 9344, ang Juvenile Justice and Welfare Act ng Pilipinas. Layunin nitong bigyan ng pagkakataong magbago ang mga kabataang naligaw ng landas, hindi kulungan ng sagot, kundi rehabilitasyon, gabay at muling pagbabalik sa lipunan. Pero paano kung ang sistemang ito ay inaabuso? Paano kung sa kagustuhang iligtas ang isa, mas lalong nawawala ang katarungan para sa iba? Sa ilalim ng RA 9344, ang batang wala pang 15 years old ay hindi maaring managot sa batas, samantalang ang mga edad na 15 hanggang 17 years old ay maaari ring hindi mapanagot kung mapatunayang wala silang sapat na pag-unawa o discernment sa kanilang ginawa. Sa halip na kasuhan, sila ay dinadala sa pangangalaga ng DSWD o sa mga rehabilitation facilities. Ang layunin ay baguhin ang kilos, hindi parusahan ng pagkatao, isang adikain na may puso. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting nabubunyag ang mga butas sa batas dahil una natuklasan ng ilang sindikato na maaring gamitin ng mga bata sa kanilang bawal na gawain. Dahil alam nilang hindi ito makukulong, ang mga menor de edad ay ginagawang tagadala, tagabantay o sangkot sa mga aktibidad na hindi ka nais-nais, habang ang mga tunay na utak ay nanatiling malaya. Ikalawa, may mga kabataang paulit-ulit na gumagawa ng mali dahil alam nilang hindi sila ganap na mananagot. At dahil kulang sa tauhan, pasilidad at programa ang mga rehabilitation centers, marami sa kanila ang napapabayaan, natututong umulit at muling nasasangkot sa panibagong insidente. Ngunit ang pinakamabigat sa lahat ay ang mga kasong hindi lang simpleng paglabag, kundi trahedya. Katulad ni Sofia, ganun din ang sinapit ng Magwad sibling sa Cotabato, isang batang kinupkop, pinatuloy sa kanilang tahanan, kalaunay itinuturong nasa likod ng isang malagim na insidente. Ngunit sa huli, ang batas ay tila pinoprotektahan ng salarin kaysa sa mga biktimang wala ng boses. Ito ang dahilan kung bakit dumarami ang panawagan na muling tignan at muling balansihin ang batas na ito. May mga panukala na ibaba ang edad ng pananagutang kriminal mula 15 gawin itong 12 years old o sa iba ay 9 years old. Humihiling na mas mahigpit na pagsusuri sa discernment dahil hindi lahat ng kabataan ay inosente sa layunin at higit sa lahat na magkaroon ng maayos, makatao, ngunit epektibong rehabilitasyon para sa mga batang nasasangkot sa seryosong kaso. May ilan ding tumututol, sabi nila bata pa sila, hindi pa buo ang isip. At totoo naman, maraming problema, ang ugat ay kahirapan, takot o pagkukulang ng sistema, hindi agad ang edad. Pero kung ganito na ang bigat ng mga kaso, hindi ba't kailangan timbangin ang karapatan ng biktima at salarin? Hindi ba't ang tunay na hustisya ay patas? Para sa mga pamilya ng biktima, ito ay nagiging butas sa hustisya, lalo na sa mga karumaldumal na insidente tulad ng pagpaslang. Ang labi ngayon ni Sofia Marie Coquilla ay kasalukuyang nakaburol sa isang punerarya sa Tagum City. Ang kanyang pamilya ay labis na nagdadalamhati. Hindi nila maintindihan kung paano nangyari ang trahedyang ito sa kanilang sariling tahanan. Isang panawagan ang kanilang pinabahagi sa bawat pamilya, maging mapagbantay. Ang tahanan, ito dapat ang lugar kung saan tayo pinakaligtas. Pero sa mga nangyayaring krimen na tila dumarating ng hindi inaasahan, paano nga ba natin mapuprotektahan ang sarili kahit sa loob ng sariling bahay? Una, panatilihing nakasara o nakalak ang mga pinto at bintana.
lalo na sa gabi. Kahit pagaano kakilala ang mga nasa paligid, huwag maging kampante o galiing i-double check ang mga lock bago matulog. Pangalawa, maglagay ng simpleng security system kung kaya gaya ng CCTV o door sensor alarms. Hindi kailangan mamahalin. Marami ng abot kayang opsyon ngayon na makakatulong sa pag-monitor ng bahay. Pangatlo, alamin kung sino ang nasa loob ng bahay at alamin din ang kanilang kalagayan. Sa mga kasong tulad ni na Sofia at ang Mago at siblings, minsan ay sa mismong loob ng bahay nang gagaling ang panganib. Mahalaga ang komunikasyon at pagkilala sa kilos at ugali ng mga kasama sa bahay. Pang-apat, magtabi ng emergency contact sa iyong cellphone o notebook na madaling abutin. Maaring ito ay kapitbahay, barangay tanod o malapit na kaibigan. Sa oras na pangangailangan, mahalagang may tatawagan agad. Panglima, maganda sa simpleng emergency tools malapit sa kama. Flashlight, whistle o maliit na self-defense tool. Hindi ito para mang-insulto o manakot ng iba, kundi para sa agarang pagprotekta sa sarili kung kinakailangan. Hindi natin kayang kontrolin ng lahat, pero kaya natin maging maingat, mapagmasid at maghanda. Ang hangarin natin ay isang tahanang ligtas para sa lahat, isang komunidad na hindi natatakot at isang batas na parehong may puso at may hustisya. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Eating a lot of bananas lately because I was told that this is rich in potassium and that my body needs it. And guess aside from giving me all the nutrients I need, eating bananas was also driving me bananas. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!